tayong envelope doon for our tithes and offering. Pero pakisip po namin kung susulatan yung envelope mismo. Pero kung nakapaloob na sticker paper po doon, na doon po isusulat yung kung ano kung gusto nyo isulat or yung pangalan po or ano kung gusto nyo isulat. Doon na lang po susulat. Ganito po siya. Nasa loob po siya ng envelope doon sa sticker paper. Yung sticker paper namin. And then, for offering po, huwag daw po natin lulumutin yung pera. Pag ilalagay natin. Ilalagay po natin siya ng maayos and huwag po lulumutin. Thank you po. At announcements po habang kinukuha yung ating kaloob. May privilege po for next week, November 19. MC po si Pastor Eli Malyari. Scripture reader si Jennifer Magbo. Opening prayer po si Ivy Gamboa. Offering ushers po si Sister Evelyn Jesus and Sister Leia Paragas. Sunday school teachers po sa kids si Sister Emily Espanyo. And youth po si Pastor Eli. Song leader po si Janessa Flores. And welcoming usher po si Brother Marco de Guzman. At ating po panalangin ang ating kaloob. Ama namin, kami po'y patuloy na nagpapasalamat at nagpupuli sa iyo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami magkasama-sama magpuli sa iyo at magsamba, Panginoon. Nawa, patuloy na kayo po siyang mag-bless sa amin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, lalo na, Panginoon, ng aming spiritual life, Panginoon. Maraming pong salamat sa natatamasa namin everyday living namin, Panginoon, sa pangangailangan namin sa aming physical, Panginoon. Nararapat lang din po namin na ibalik ito sa inyo, Panginoon, sa pagdalahan ng aming natatamasa ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Ito yung kaloob, Panginoon. At patuloy niyo din po i-bless, Panginoon, sa labing malilikom na ito, Panginoon, na patuloy na magamit sa pangangailangan ng bahay sa bahay, Panginoon. At kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa mga trabaho at negosyo ng mga kapatid, Panginoon. Kayo po nagbigay nito, Panginoon, kaya nawa lahat ng aming ginagawa namin ito, Panginoon, ay nakalulugod at nakaglorify sa inyong pangalan, Panginoon. Maraming po salamat at po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At Sunday service po natin, mag-start po siya ng 9 a.m. Devotion po, 9 a.m. Ni-invite po namin lahat, no? Lahat ng mga may privilege na makapag-attend po tayo ng ating devotion, no? 9 a.m. po yun. At kung hindi po tayo nakaschedule, no? Pwede rin po tayo mag-attend para makapakinig din po tayo ng salita ng Panginoon at makapanalangin, no? Sunday school po starts po ng 9:30 to 10:30 a.m. Yun din po, nakasunod po ito ng ating devotion. Masarap po mag-aral ng salita ng Panginoon kung magkakasama tayo. We have question and answer po. Kung may question po kayo sa nagtuturo sa ating Sunday school, pwede niyo po itanong kung hindi po maintindihan. Pwede rin po kayo magtanong gusto niyo po i-share or dagdagan. Kung ano po yan i-share, pwede niyo po dagdagan. Nawa makatid po tayo dito at makarating po tayo sa tamang oras at dito po nag-start yung mga discipline, no? Sa pagiging isang Christian, sa pagdating po sa tamang oras. At sunod po isang worship service natin start from 10:30. Bible study and prayer meeting po every Wednesday, 7:30 p.m. Patuloy po din po namin kayo ini-invite kapag attend ng ating Means of Grace, no? Ito po ay sama-sama tayo makakapag-aral ng salita ng Panginoon at sama-sama din po tayo nakakapagdalanginan, no? At gusto din lang
kung i-announce na lahat ng merong prayer request po, no? Kunyari meron pong sakit or ano po yung gusto niyo ipag-pray, message niyo lang po si Brother Marco or si Pastor Randy, o kaya mag-message po kayo diretso dun sa group natin, no? Sa page. Kung wala pa po kayo dun sa group, pwede niyo po kami inform para ma-add po kayo dun sa group. And then, send niyo lang po dun kung meron po yung prayer request para ma-add po natin sa prayer meeting natin every Wednesday po, no? At yun lamang po, at tinatawagan ko po sa Pastor Eric. Sa lahat po ng mga cellphones natin, paki-silent po at magsipaghindaan po tayo. Sa additional announcement po, meron po tayong additional announcement mamaya after po ng service natin. So wala mo na po natin. Salamat po, Galeros. Good morning po. Okay. Sige po, gusto po natin sa panalangin bago po tayo sa salita ng Diyos. Panalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa privilege na pinagalo niya sa amin na makapag-attend dito, Panginoon, at makarinig, makapagpuri sa inyo, Panginoon, makarinig ng salita mo. Sa oras na ito, dalangin po namin ang pangunguna ninyo, Panginoon, special sa akin, magbabahagi ng mga salita ninyo, Panginoon. At dalangin po namin lahat ng mga pwedeng sagabal sa puso, isip namin, Panginoon, tanggalin nyo ang lahat ng mga ito, nang sa ganun, Panginoon, may kapayapaan namin matanggap ang iyong mga salita sa oras nito. Maraming salamat po sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, kanina po, ating pong binasa yung aklat na ni Juan sa chapter 3, verses 22 to 36. So, ngayon po, hindi na po ako gumawa ng headings, mga headings, kasi napakasarap po na namnamin natin ito kung lolobe ng Diyos matapos natin ngayon. Verse to verse po natin siyang nanamnamin. Pero ang pinaka-key verse po natin dito sa ating binasa kanina ay siyempre matatagpuan natin yan sa verse John chapter 3 verse 30 po. At ang pamagat po is He must increase and I must decrease. Sino po ba yung hindi pa pamilyar sa salitang ito? I believe lahat po tayo, no? Pamilyar na sa salitang ito. And sa oras na ito, pag-aaralan po natin bakit nasabi yan ni John the Baptist. Hindi po si John the Apostle ang, although si John the Apostle ang sumulat niyan, pero ang salitang yan ay nanggaling po kay John the Baptist. In the background, alam po natin na kilala si John the Baptist bilang tinatawag na forerunner of Jesus. No? Siya yung nauna para sumigaw sa ilang na darating na ang Messiah. Siya yung sinasabi niya na repent and be baptized. No? Siya yung nagsisigaw na yung Messiah is malapit na dumating. And now, sa pangyayari ito, nakita po natin na mismo andito na yung Messiah dito po sa pangyayari nito. Kasi sabi po sa verse 22, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lupain ng Judea. Doon ay nanatili siyang kasama nila at nagbabautismo. Verse 23, nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat doon maraming tubig, ang mga tao ay pumunta roon at nabautismuhan. So, ang purpose po, before Jesus na nung si John the Baptist parang ang nagbabaptize, dahil sa nire-ready na ang mga tao sa paparating na Messiah.
And even, hindi lang po ang mga Jewish ang naniniwala na darating ang Messiah. Pag dumiretso po tayo ng pagbabasa sa chapter 4, mababasa po natin, even yung mga Samaritans, they expect the Messiah. No, alam nila may darating. No? Remember yung conversation ng Panginoong Jesus at nung babaeng Samaritana, no? Nung humigit ng tubig doon. Ano po yung sabi ng babae doon? Sinabi ng babae sa kanya, no? Sa chapter 4, verse 25, nalalaman ko na darating ang Mesias, ang tinatawag na Kristo. So hindi lang po ang mga Jews, no, ang nag-expect o naniniwala na may darating na Messiah. Even po yung mga Samaritans. Well, di po natin pag-usapan dito yung mga Samaritans. Pag-usapan natin dito, ano ba yung matututunan natin sa salitang sinabi dito ni John the Baptist? He must increase and I must decrease. Siya yung nagsabi niya. So sabi po niya, sapagkat si Juan ay hindi pa pinapasok sa bilungguan, nooy nagkaroon ng isang pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa paglilinis. Kung makikita po natin, no, ang mga alagad ng ating Panginoon at ng mga alagad ni John the Baptist, may nagkaroon ng pagtatalo patungkol sa purification. No, kung babasahin po natin sa English. Or sa paglilinis, sa pagbabautismo. Parang ganito po ang nangyari, no? At sabi niya, lumapit sila So lumapit sila kay Juan at sa kanya sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. Sino yung sinusumbong nila? Ang ating Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano po nila parang tinuturing na Panginoon si John the Baptist. Bakit? Nung pagsumbong nila, hindi man nila sinabi ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, Rabbi, sabi nila, yung kasama mo sa kabila ng Jordan, sa iyong pinatutuunan ay nagbabautismo rin. Parang ganito, sino ba yung dapat masunod? Sino ba yung tama na ginagawa? Siya ba o ikaw? Na kinikilala namin na gumagawa ang bagay na ito. Kung bababasa natin, di man nila sinabing ang Panginoong Jesus na pinapakilala mo, na pinakilala mo ang Messiah, na ipinakilala mo sa amin, o pinapakilala mo, sinasabi mo na darating andun, nagbabautismo. Wala silang sinabi, kundi parang ayaw nilang malamangan. No? Meron po tayong mga lesson na makikita dito ba? Parang ayaw nilang malamangan ang kanilang kinikilalang pinuno, si John the Baptist. Pero bilang John, ano pong sinabi ni John the Baptist ni Juan? Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao, maliban ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Di po ba napaka-humble kasabot niya? Ibes na, o tara, baka kulang yung ginagawa natin. No? Kasi ang nangyayari po, habang nagbabautismo ang ating Panginoong Jesus, marami po sa mga alagad ni John the Baptist ay lumilipat sa ating Panginoong Jesus. No? So, yung mga alagad niya na talagang loyal sa kanya ng sumbong. No? Kasi pumupunta yung mga tao sa kanya, umalis, na parang nababawasan tayo. Anong dapat natin gawin? Ano bang sinabi dito ni John the Baptist? Sinabi ba niya? Sige, dagdagan natin ang budget natin for advertisement para lalo bang lumapit ang mga tao. Sige, dagdagan pa natin ang mga pakulo para lumipat at bumalik sa atin muli ang mga tao na yan na umalis. Pero pinaka-humble na sagot niya, sabi niya, sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinakaloob sa kanya mula sa langit. Meron lang po kung biglang na
habang binabasa ko, i-compare ko po ito sa problema na meron ang church na sinulatan po ni Apostle Paul. Sino po yun? The Corinth, di ba? Buksan po natin, no? Paano lang po para makita natin. 1 Corinthians chapter 4, verse 6 to 7. Ang pinupunto po natin dito, ang sabon ni Juan, ang Bautista, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao, maliwang ito yung pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia. 1 Corinthians chapter 4, 6 to 7. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit ko halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sino man sa inyo ay huwag mataas laban sa iba. Verse 7, sapagkat sino nakakakita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ang pinupunto po dito ni Apostle Paul, ano man, kasi nagkakaroon po ng parang awayan, no? Sa patungkol sa mga gifts na natanggap ng mga miyembro ng Church of Corinth. May nagmamalaki, parang imagine po natin ang ating katawan. Yung dalawang kamay natin, nagmalaki yung isa. Gusto ng isa po, buhatin yung isang bagay, ayaw naman sumabay yung isa. Di ba, mahihirapan? Parang ganito po, parang nagmamalaki sila, na parang yung bagay na meron sila, yung gift na meron sila, ay tinanggap, ay dahil sa sarili nilang kumbaga kagustuhan sa sarili nilang katalinuhan, kaya meron silang gano'n. Pero ang sabi ni Apostle Paul, ang mga bagay na yan ay na-receive mo lang. Kanino? Galing po sa ating Panginoon. Kaya sinabi po, nung bumalik po tayo doon, sa sinabi po niya John the Baptist, sa John chapter 3 po, na walang matatanggap ang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya. Sabi niya dito, sugod, ulitin ko lang po, hindi makakatanggap ng anumang ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Alam po niya na meron kung sino man yung mga lumapit sa kanya before na dumating ang ating Panginoon o mag-ministry ang ating Panginoon. Alam niya lahat ng mga naniwala sa Kanya. Alam niya na lahat ng mga nagpabautismo sa Kanya. Hindi yan matatanggap, hindi niya yan makakasama kung hindi ito dinigay ng Diyos. And that's why, nung lumipat po ang mga bagay, ang mga tao na to sa ating Panginoong Yesus, at unti-unti silang parang lumiliit, ang sabi lang niya, ang Panginoon ang nagbigay. Parang ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Ang bagay na ito ay bilang Kristiyano, wala po talaga tayo, o hindi man tayo Kristiyano, wala tayong may pagmamalaki na ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa sarili nating lakas, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating pagsisikap, o sa sarili nating kaya. Ano man mga bagay yan, gifts man yan, talent man yan, no, ang pinapakita lang sa atin ang salita ng Diyos. Ang lahat yan ay galing sa Diyos. So, siguro po ganito, noon nagsimula po kami, yung team na lang namin ang aking gustong may sakot. Mag-1 year na po kami na nagsimula sa Bible study namin sa Mexico. And kung titignan po natin isang taon, merong nagtagda, merong babawas. Hindi lang po ako, hindi ko po pinipreach ang sarili ko. Ang pinapakita ko lang po dito, how can we be faithful sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Halimbawa yun,
Kung siguro kung titignan ko, isang taon na, hindi pa kami dumadami, hindi pa kami, walang nadadagdag. Kung ganun po ang aming pag-iisip, siguro, titigil na namin yun. Pero ang Diyos kasi, tinitignan niya po kung hindi yung gaano karami, gaano kalaki ang ating ginawa. Ang tinitignan niya po sa atin, how can we be faithful sa mga bagay na maliliit? No? And I praise God kasi po, kahit mga sabihin na namin 10 o 6 kami, ang mga tao na yun is still faithful pa rin kasi they believe na hindi ako. Ang gusto nilang marinig, hindi nila ginagawa yun dahil sa amin. Ginagawa nila yun. And even ginagawa namin yun. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos is because we believe na part of being faithful sa ating Panginoon, yung mga bagay na yun. And as a church, huwag po tayong minsan mawala ng pag-asa na kung parang ganoon yung ating paningin, parang hindi tayo nadadagdagan kung sakali mong ganoon. O parang wala tayong asenso sa ano natin. Maging faithful po tayo kung ano yung binigay na talent sa atin ng Diyos. And I believe sa sinabi kong ito ni Apostle, ay ni John the Baptist, alam niya kung ano yung ginawa niya patungkol sa Messiah. This is personal. Ako po, akong binabasa ko ito, talagang unang tinitignan, ina-examine ko sarili ko dito. And I am only sharing with you ano yung insight na binigay sa akin ng Diyos while reading this. Sabi po niya, di ba, sabi niya kanina, hindi makakatanggap ng anuman sa tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Siya mismo alam niya kung ano yung role niya. Sabi niya sa 28, kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. Magbabalikan ko lang po kung saan niya po sinabi yun. And makikita po natin yung John chapter 1 and beginning of verse 22. Sabi po doon, tinanong siya, ay 21 po, sabi sa kanya, siya'y kanilang tinanong kung gayoy, ikaw ba si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Si John the Baptist po nagsasalita nito. Ikaw ba ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi na lang sa kanya, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig. John the Baptist. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Propeta Isaias. Sila'y mga sugo buhat sa mga Pariseo at siya'y tinanong nila kung gayo'y bakit ka nagpabautismo kung hindi ikaw ang Kristo o si Elias at ang Propeta. Sila'y sinagot ni Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo kilala, na pumaparito kasunod ko at hindi ako dapat maggalak, speaking of Jesus Christ, nang panali ng kanyang sandalyas, ang mga bagay na ito'y nangyari sa Bethlehem. So ganun po, nakita po natin, even noong una pa lang, alam ni John the Baptist kung ano yung role niya. And now, sa atin po, huwag po ninyo personally na sinasabi ko, this is the word of God. No? Ibig sabihin, examine po natin ang ating sarili. We are part of the body of Christ. And dito tayo sa church, ma-attend na to. Ano ba ang ating ginagawa para sa ikag-glory ng ating Panginoon? Tingnan po natin si Paul, si Juan, ginawa niya kung ano yung role na nararapat sa kanya, kung ano yung pinagkaloob na role ng Diyos sa kanya. And nung pagdating na,
na ang ating Panginoong Hesus na ang papasok sa eksena, binaba niya ang kanyang sarili. And one thing din po na makita din natin sa mensahe ito ni John the Baptist, baka hindi Panginoon ang nakikita sa atin. Baka hindi ang ating Panginoong Yesu Kristo ang nakikita sa atin. Tayo mismo ang nakikita sa atin, ng mga tao. Ibig sabihin noon, nag-glorify pa ang Panginoon. Naitataas ba ang Panginoon, ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Meron din pong mga parables patungkol sa mga talent na pinagkaloob ng Diyos sa bawat tao na nabanggit doon. Alam natin kung anong nangyari sa isang tao na hindi niya ginamit yung talent na yung pinagkaloob sa kanya. Alam natin, pinagkaloob yung nasa kanya, kinuha na at ibinigay pa sa meron na. Nawa kung mangyari sa atin yun. Nakikita po natin kung anong sitwasyon ng church natin. No? And we are blessed na lahat po tayo dito sama-sama. Dahil tayo, sabi nga po, no, ang Diyos ang pumili sa atin. At ang Diyos ang nagloob sa atin dito sa church na ito. So yun po, no? Sabi niya, verse 20 po, kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugo una sa Kanya. At gumamit po, no, ang metaphor si John the Baptist dito. Sabi niya sa 29, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagaganap dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Itinuring po ni John the Baptist ang ating Panginoong Hesus bilang bridegroom. Na ito po, alam niyo po, sa Old Testament, sino yung tinawag na bridegroom doon? Ang ating Panginoon. It means, nung sinabi po, o ikinumpare ni John the Baptist ang ating Panginoong Hesus sa bridegroom, simply means, sinasabi niya, siya ay Diyos. At siya, ang sinabi niya doon, siya yung best man, no? O yung best friend ng bridegroom. At alam niya kung ano yung role ng best man. Sa atin, no? Sa ano po natin, sa kultura natin, ano ba yung role ng best man na sinasabi pagkasakasal? Di ba? Mabibigla ka na lang pag ando ka na sa kasalan. Doon ka lang tuturuan kung ano yung dapat mong gawin. Alam niyo po, sa Jewish culture, ang best man doon ang pinakapagod. Sa atin dito, upo lang tayo. Ano? Parang pinaka-special pa nga tayo. Kasi best man nga. Pero doon, siya yung sa kanilang kultura, pag tinawag ka best man, lahat, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka. Ikaw yung mag-prepare ng pagkain. Babantayin mo kung anong niluluto nila. Ikaw mag-prepare sa reception o sa wedding ceremony mismo. At ikaw ang kasali ka sa magbibigay ng mga invitation. So, makikita mo, talagang may trabaho na gagawin ka. And hindi lang po yun. Ang pinaka-importante na trabaho ng best man doon, o best friend, no? Friend of bridegroom na tinatawag, na sinasabi dito, ay bantayan yung wedding chamber kung saan ipapasok yung magiging mag-asawa, yung mag-asawa, yung ikakasal, sabihin na natin ikakasal. Una, siyempre, papasok yung babaeng ikakasal doon. At ang alam mo gagawin nun, babantayan po ng friend o bridegroom until marinig niya. Nawa, nakukuha po natin ang illustration na to. Until marinig niya na dumarating na ang bridegroom mismo. Alam niyo yung gagawin niya. Bubuksan niya
yung chamber at doon papapasukin niya. Papapasukin niya ang grade room and yung kanyang tuwa, sabi nga niya dito, kaya ang kaligayahan kong ito ay gano'n. Ang kanyang katuwaan ay nagawa niya ang kanyang dapat gawin. Simplemente sabi, parang sinasabi ni John the Baptist dito, my job is done. I am done my job. So, nawa nakukuha po natin ito ay nagsumisingin sa atin na meron tayong dapat gawin. Meron ang bawat isa sa atin na role na dapat gampanan. At ano po yung purpose noon? Makikita po natin sa verse 30, ang sabi po ng salita ng sabi ni John the Baptist dito, siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangan bumaba. So lahat ng mga bagay na unang ginawa ni John the Baptist ay hindi pala para sa kanya, kundi hindi maging popular siya. Na siya nga mismo, ang dami nang kumikilala o tumuturing sa kanya na si Elias, siya yung Kristo. Kasi bakit? Ginagawa niya kung ano yung dapat gawin ng Mesayas. Piniprepare niya kung ano yung dapat gawin ng Mesayas. Pero before pa umikser ang ating Panginoon dito, bilang tao, sabihin, siya yung kinikilala talaga. Pero dito nakikita natin na hindi kailanman pumasok sa isip ni John the Baptist na siya yung dapat may taas. Kasi nung pagsumbong pa lang ng mga alagad niya, di ba dapat nagreklamo na siya? Di ba dapat gumawa siya ng aksyon para pigilan ng ating Panginoong Jesus? Pero kinakita niya doon, hindi yun ang kanyang dapat gawin. Ginawa niya na ang dapat niya gawin. Ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ba isang one way para maitaas ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay? Hindi lang po yung hindi ka gumagawa ng masama, nagpapasalamat ng salita ng Diyos, nagpipray ka para maitaas lalo ang salita, ang ating Panginoong Jesus. Ibahagi po natin siya. Ibahagi po natin kagaya ng ginawa ni John the Baptist. Kasi bakit? This is not for us. Hindi po ito para sa atin, para sa atin. Para siya may taas at tayo may baba. So, napaka-humble na sagot ng isang tao kinikilala na galing siya sa Diyos. Naalagad siya ng Diyos. Pero napaka-humble na sagot na hindi ako dapat ang maging sentro dito. Hindi ako yung parang superstar dito. Hindi ako yung center of attraction dito. Parang sa pelikula, no? Gagamit lang po ako ng illustration. Napakahalaga ng role. Kumbaga parang hindi ikaw yung center of attraction. Pero gagampanin mo para makilala nila yung pinaka talagang bida dito. So, ito po ang dapat natin gawin. Hindi po sinasabing gayahin natin si John the Baptist, hindi. Iba po yung naging role niya. Maging faithful po tayo sa anumang gift na binigay sa atin ng Diyos. Paano po natin yung masasabi na magiging faithful tayo? Ibahagi po natin ito sa katawan, sa kanyang katawan. Sa church, kung ano man po yung nakikita nyo, hindi ako marunong magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ako marunong kumantay dito. Ano man po yung bagay na bibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin po natin ito para sa Kanya. Para lalo po matakila ang Diyos. At yung maliit na pinagkatiwala sa atin, malay mo dadagdagan pa ng Diyos. Yung pinagkatiwala ka sa maling, bibigyan ka niya ng malaki. Dahil katiwala ka sa anumang bagay na pinagkaloob niya sa iyo.
maging sa ating mga financial, sa pamumuhay, sa mga material, kapag naging grateful po tayo sa Diyos, dodoblihin pa ang Diyos kung ano meron tayo. Hindi po prosperity ito. This is a principle, biblical principle na ang lahat ay nanggagaling po, nanggaling sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 John 2:16, ito yung makikita natin na hindi pumasok sa isip at puso ni John the Baptist. 1 John 2:16, sabi po, for all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. The pride of life, the desires of the eyes, at saka po ito yung hindi natin nakita na pumasok sa puso ni Apostle Paul. Dahil kung yun po ang pumasok ni John the Baptist, dahil kung yan po ang nangyari, magkakagulo. Hindi magagampanan. Hindi talaga niya ginampanan ang kanyang dapat gawin. Papasok ko. And ako, inaamin ko, meron po ako. And I believe lahat po tayo, meron tayo pride of life. Tayo lang makakapagsalita, makakapagsabi, ano bang klase pride of life na meron tayo. This is a very humbling statement sa isang tao na alam niya, nagawa niya, ang dapat niyang gampanan. In verse 31 to 36, ito po yung commentary, hindi na po ito mga salita ni John the Baptist. Ito po yung mga salita po ni John the Apostle, ang sumulat mismo ng Book of John. Ang sabi po sa 31, ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggaling sa langit ay mataas sa langit. Nagpapatotoo siya ng kanyang nakita at narinig, ngunit walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo. Sa verse 21, hindi po madali, hindi po mahirap unawain kung sino yung sinasabi po ni John the Apostle dito. Ang ating Panginoon, sabi niya, ang nanggaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa na at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. So pinapatotohanan po ng ating Panginoon Hesus kung ano ang kaharian ng langit at kung sino ang ating Amang nasa langit. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang kabaligtaran po ng verse 33, ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Kabaligtaran po noon, kapag hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoong Hesus, parang sinasabi natin sinungaling ang Diyos. No? Yan po yung mababasa din natin sa aklat ni Juan, sa 1 John po yan, 5:10. Sabi doon, whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has called concerning his Son. So, sinasabi din po dito ni John na kung sino man ang pinapakilala ni John the Baptist, ang ating Panginoong Hesus na pinapakilala niya,
pinatotohanan ito ni John the Baptist na ang Diyos na pinakikilala, ang Messiah na pinakilala ni John the Baptist ay totoong galing sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay nga, logic lang po, mga bagay tayo, nagsasabi lang tayo patungkol sa langit kasi nababasa lang natin ito. And because of the insight of the Holy Spirit, kaya minsan nakakabanggit tayo patungkol sa langit. Pero hindi natin ito nakita. But the Messiah, the Jesus Christ na pinakilala ni John the Baptist, siya mismo ay galing doon. Kaya lahat na sinasabi niya patungkol sa langit, patungkol sa ay mapatotohanan niya ito. Talagang ito'y totoo. At sinabi pa ni John dito, minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ano niyo po, napaka-simple na salita pero napaka-powerful po ito. Bakit? Ang salitang lahat, binigay ito sa ating Panginoon. Tayo ng mga Kristiyano, talagang tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Dumating man, ano man yung dumating na problema sa atin na hindi natin inaasahan, huwag natin maliitin ang Diyos natin pinaniniwalaan. Kasi lahat sa Kanya, even sa Matthew chapter 28 verse 18, mababasa natin, all authority has given to me, has been given to me. Na binigay sa Kanya lahat ng authority, at dito sa Diyan, binigay naman lahat sa Kanya. Lahat-lahat po yun. Kaya may isang kapatid na nagsabi sa akin, and sabi niya, kapatid, brother, and masasabi ko na kahit ganito yung buhay namin, masasabi ko na ang lahat ay nasa atin na. Kasi bakit? Ang Diyos ay nasa atin. No? Dahil po, itong mga bagay na ito, kinilala ni John the Baptist. Hindi man po dumating yung oras, no, na ating iniintay, na ating pinapanalangin. Ang Diyos hindi pa rin mababawasan ng kapangyarihan, hindi pa rin mababawasan ano man yung nasa Kanya. Ang lahat ay nasa Kanya. Maghintay ka lang. Isa lang po, parang isa lang ang sinasabi sa atin dito. Magtiwala tayo sa Kanya. Lahat ng bagay ay nasa Kanya. Tayo, madali po tayong matisod kasi tayo, binibis natin minsan yung ating pananampalataya sa mga bagay na dapat meron tayo, pero wala ka naman. Parang ba, nananampalataya naman naman. Ba't hindi ito binibigay ng Diyos? Kaya po ang tanong, ibabase ba natin ang ating pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa abilidad na meron tayo pagdating ng mga unos sa ating buhay? O ibibase natin ang ating pananampalataya sa Diyos dahil naniniwala tayo siya'y Diyos na makapangyarihan? Diba? What a blessing na kung meron ka man dapat pasalamatan, mga kapatid. Meron man tayo dapat pasalamatan. Hindi ang mga bagay na meron tayo, kundi yung kaligtasan mismo. Kasi iyan ang pinaka-importante. Mga bonus na lang po kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kasi ito, madalas natin naririnig. Maraming tao namamatay na hindi pinaganda ang kanilang kamatay. Maraming tao namamatay dahil naging inosente sila sa salita ng Diyos. Pero tayo na nandito, napakaraming tao, isa tayo na nandito na nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi piliin niya tayo, inangkin niya tayo. Ako'y sa Kanya, kayo'y sa Kanya. Lahat tayo nananampalataya sa Diyos, at Panginoong Yesus. Tayo sa Kanya. So, bakit para tayo ay nanganghina?
Bakit ba natin hindi siya dapat sundan o hindi natin siya yung mga talent na binigay sa atin? Galing sa kanya ito. Bakit hindi natin ito gamitin to glorify Him? Then baka masasabi natin, as a part of the body of Christ, meron akong ginagawa. Yung ginagampanan ko, ano man yung role na meron ako. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos na kapag tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kabalagkaran naman kapag hindi tayo nananampalataya, tayo mapapahamak. Kanina pinag-usapan na po natin yan doon sa ating pinag-aralan sa Sunday School. Kita niyo po, kung i-connect natin lahat ng mga salita ng Diyos na naririnig natin, ito po yung patungkol talaga sa ating kaligtasan. Ang mahalaga po dito, sa nangyari na parang kaguluhan sa pagbabautismo ni Juan at ng mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Parang nagkakaroon ng comparison. And yung comparison na yun ay pwedeng maging daan para magulo ang isang tahimik na church, ang isang malawak na church, malaking church. Gayon din po sa ating. Nawa, as a part of body of Christ, na pagmahalan tayo, magpanananginan tayo, and let us base our faith not kung sino-sino man sa atin. Let us base our faith in God. And yung mga salita niya, ang magtutulong sa atin, tutulong sa atin, how do we, paano tayo lumago bilang mga Kristiyano, paano tayo magkaroon ng pananampalataya kung hindi man tayo mananampalataya. Kaya, panguling salita ko, hindi po ito para sa atin. Hindi po ito para tayo may taas. Isa lang po ang purpose na ginagawa natin ang mga gift na binigay sa ating ng Diyos. To glorify God. He must increase and we must decrease. Sige po, tumayo po tayo panalangin para po sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na aming binasa at narinig. Alam ko po, Panginoon, kayo ang nangusap sa bawat puso na nakarinig ng iyong mga salita. Hindi ko po role, Panginoon, na sila'y baguhin. Hindi ko po role, Panginoon, na mabago ang kanilang desisyon, Panginoon. Sa iyong mga salita mo, ang gaganap nito sa mga puso at isip namin. Sa oras nito, we are humble, Panginoon, na it is not about us. It is about you, Lord. Nawa sa buhay namin, Panginoon, Ikaw ang may taas. Nawa sa buhay namin, Panginoon, Ikaw ang makita. Na nawa sa buhay namin, Panginoon, Ikaw ang mamulihan. Sa oras nito, dalangin din po namin, Panginoon, ang protection mo sa pag-uwi namin o sa madalang pag-uwi, iwaywalay namin. Nawa, Panginoon, hindi lang kami nakarinig, kundi help us to be doers of your word. Sa oras na ito, Panginoon, kinasasalamatan ka namin, pinupuri sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Jesus. Huwag tayo magsabi ng Amen. Tawag po muna tayo.